Hello guys, what's up? Once again, Palaboy OFW here. And for today's vlog mga Lodi, magbibigay lang tayo ng reaction tungkol dito sa pahayag ni Yusek Claire Castro ng Malacanang, no? Tungkol sa mga solusyon para suportahan ang mga OFW dito sa Middle East sa gitna ng giyera. And kung ikaw ay isang OFW dito sa Middle East, comment down below kung anong opinion nyo sa kanilang napakagandang solusyon. So, panoorin muna natin yung video mga Lodi. Libreng tawag para sa mga Pilipino sa Middle East, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapanatiling bukas ang linya ng komunikasyon sa gitna ng krisis doon. Kabilang sa may libreng tawag ay sa Iran, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE at Saudi Arabia. Magtatayo rin ng free call stations o mga lugar kung saan mayroong libreng tawag sa piling business centers na makikita sa mga mall dito sa Pilipinas. Ang hakbang na ito ay isa lang sa maraming programa ni Pangulong Marcos Jr. na masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Yo! Napanood niyo yung mensahe ni Yusek Claire Castro ng Malacanang. Disclaimer lang, opinion ko lang to bilang isang OFW. Napakawalang kwenta ng solusyon nila sa gitna ng krisis. Para sa akin, may dalawang klase ng OFW. Para sa akin, opinion ko lang to. OFW na talagang kailangan ng umuwi dahil sa panic, sa nervyos, anxiety, depression. Ito yung mga OFW na nagtatrabaho sa bahay, malapit sa area ng base. Sila yung totoong nakakaramdam ng takot, panic, anxiety. Sila dapat yung mga dapat pauwiin . Hindi kailangan ng tawagan lang. Kailangan nilang ilayo doon sa facility or sa area kung saan laging tinatamaan ng strike. Yung tawag-tawag na yan, napakawalang kwentang solusyon yan . Although nagbibigay kayo ng effort, pero napakawalang kwenta kasi 2026 na tayo mga Lods. May internet na, Messenger, WhatsApp, Yo, Viber. Bakit pre-call? Bibigyan nyo lang ng dahilan yung mga nasa baba nyo na gagawa ng call center area para makapagnakaw. Bibigyan nyo na naman ng paraan para makapangulimbat . Hindi yan magagamit. Hindi yan. Walang sense yung ginagawa nyo na libreng tawag. Grabe. 2026 na. 5G, internet kami dito sa Middle East. Alright? Naintindihan mo yun? Naintindihan nyo yun? Pero effective yung joke ng ni Pangulong Bongbong. Gandang joke yan. At least kahit paano sa gitna ng giyera dito napapatawa kami. Kaming mga OFW. Ay nako. Serious matter na kailangan talagang ilikas yung mga yung mga nangangamba. Hindi naman lahat gustong umuwi ng Pilipinas, hindi naman gusto lahat na sumabay sa repatriation. Yung pinaka-the best lang dito is yung ma-repatriate yung mga nasa bahay, talagang apektado, yung emotional. Ang pinaka-the best is ilikas nyo through plane. Huwag yung para kayong nasa nasa DPWH . Para kayong mga kontraktor na tapal-tapal system, band-aid system yung solusyon . Di ba? Common sense lang yung labanan dito. Hindi na kailangan ng expert na sabihin yung kung anong gagawin para ilikas . Yung dito, yung mga local dito sa Kuwait or sa UAE, sa Abu Dhabi, may mga citizen sila na galing abroad. Alam niyo yung ginagawa nilang solusyon. Hindi sinasabi ng hari dito na walang eroplanong lumilipad. Hindi tayo makaka-rescue ng mga citizen natin sa labas kasi walang eroplano. Yung airspace is closed. Alam niyo yung ginagawa nila, papayo ko lang na pwedeng gayahin. Border to border ang ginagawa nila. Let's say 3 hours sa border, tapos yung let's say Saudi open. Then galing sa Europe, maglaland sa Saudi. Then sa border, kinukuha nila yung citizen, papasok dito sa Kuwait, yung land travel na.
So, isa yun sa pinaka-the best solution, no? Pwede niyong kuhanin yung yung mga OFW, idaan nyo sa border, kung saan yung open na yung airspace sa bansa yun, dadalhin ng Philippine Embassy or representative ng Pilipinas para ma-rescue yung mga Pinoy. Wag yung gawa kayo utak-utak din, isip-isip din ng matindi, ha? Wag yung puro daldal na hindi nag-iisip na libre tawag, lost ni Madong.